Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Kung may tanong kayo sa batas, sasagutin namin yan. Nasaan man kayo, sa bahay, sa biyahe o sa trabaho. Kaya tutok na! Tutok lamang po kayo dito lang sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Paano nga ba maging mabuting tao? Ang mandurukot na nagsauli ng pitakang tinangay niya, baka kasuhan pa ba siya? Yan at iba pang usapin, sasagutin sa Tanong ng Pilipino Viral Videos. 4 na magkakapatid na nagsimula lang sa paglilinis ng kanilang bakuran, pinalawak ang kanilang kasipagan. Pati mga creek at kanal sa loob at labas ng bayan ay kanila na rin tinanggalan ng dumi at bara para maiwasan ang baha. Kilalanin ang kabutihan ng Cuatro Santos kasama si Ate Pia sa Salamat. Ang kapangyarihan ng isang sangre at ang inspirasyon at kabutihan dala niya mula sa mundo ng Encantadia. Ating pagkukwentuhan kasama si Faith Da Silva sa Ask Boy Abunda. At ang panukalang batas na inihain ni Kuya Alan para kilalanin at palakasin ang ating Filipino identity and values. Sama-sama nating pag-usapan sa panukalang batas para sa bayan, PBB sa CIA. Lahat ng yan, samahan pa ng saya at pag-asa mula sa Alan Biapihe. Abangan ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda dahil sa tulong po nila napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Lahat sinusolusyonan agad ina-aksyonan sa Cayetano in Action at Boy Abunda. Huwag magpapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, may laban tayong patas. Huwag magpapapi, doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. Cayetano Action agad. Ng Pilipino po ang ating tatalakayin ngayon. Nanggaling po ang mga katanungan na ito sa isang viral video. Attorney Mark, Attorney Jackie, ang gaganda niyo, Attorney Marian. Maraming salamat. Ito po'y palagay ko'y napanood natin nasa isang shop, nagro-grocery, tapos magkatabi yung dalawang babae, maraming tao, tapos kinuha yung wallet, doon nang gagaling. What do you remember when you saw it? Tama ba yung aking detalye? Parang lumapit kasi po yung isang babae sa may bag, ano po. Tapos nung pagkalapit niya, kunyari may kinukuha siya dun sa shelves. Opo. Tapos yun pala, kinukuha na yung wallet dun sa bag. Matagal-tagal din ng konti kasi magkatabi sila eh. Tabi sila. Nag-aabutan muna. So, she was building a relationship with the girl. With the other girl. Dito, tapos may mga dumaan dito, etc. Tapos when she got the chance, mukhang bukas yung bag, yung wallet nasa labas, kaya kinuha niyang gano'n. Tapos umalis na siya. Umalis na po. So yun ang ating pag-uusapan. Viral story po ito. Dahil merong mga legal na katanungan na pwedeng magmula dito sa video na ito. Ay, so nakasanap pa yung bag ko dyan. Ayun. Nabuksan na. Sabi ko na eh. Walang gusto. Ayan, din niya. Mali ako kasi. Nakal na tao. Ayan po. Masala. Ang una kong katanungan, wala bang pagkakaiba kung ang ninakaw ay 5 piso or 100 piso? May pagkakaiba po. Ang parusa depende sa halaga ng ninakaw po ninyo. Dahil ang gusto po ng batas ay ang maging makatarungan at proporsyonal po yung
penalty sa krimen na ginawa. Ibig pong sabihin, dapat kasabay ng bigat ng parusa ang bigat ng krimen. So for example, Tito Boy, ang laman ng wallet is just 300 pesos. Ang penalty po na maaari niyong matanggap is pagkakakulong mula 1 araw hanggang 30 days, depending on the discretion of the court kung ilan po yung ibibigay niyang araw para sa inyo. Pero kung wari, yung wallet pala, Tito Boy, ay Rimowa. At ang laman ay 5 million pesos, di ba? Iba na ba pong usapan yon dahil maaari na po kayong mapatawan ng parusang pagkakakulong hanggang 20 years. Okay, so may kinalaman ang halaga. Meron po. Hindi lamang ng laman, Yes. pero pati na rin ang wallet. Yes. Di ba? May halaga din kasi, Tito Tito Boy. Boy, yung wallet. Hindi, may value yun eh. Correct. May value Oo. din. Importante ang katanungan ito dahil ngayon ay lahat ho tayo ay napapanood itong Senate hearings. Hindi, ipapasok ko lamang. Yung halimbawa isang kontrata, 5 billion, iba yun, halimbawa kaparusahan, assuming lamang na patunayan na may pagnanakaw, may ghost projects, may kinalaman ba ang presyo ng kontrata? Yes. 5 billion as opposed to, let's say, 20 million. Yes, Meron? po. Halimbawa, plunder. Ang plunder po ay isang krimen na may very specific threshold. 50 million above, that's plunder. Oh, balik tayo doon sa video. Naibalik yung wallet. May kaso pa rin ba yun? Yes, Tito Boy, may kaso pa din. Kahit pa naibalik or hindi man na gamit, no, nung nagnakaw yung pera or yung wallet na nakuha niya. Kasi po, the mere fact na nakuha na ng nagnakaw po yung possession ng wallet mula sa ninakawan niya, unlawful taking na to. Deemed as consummated theft na siya. Unlike Tito Boy, kunyari, nanakawan ko si Attorney Mark, kinakapa ko yung wallet niya, pero hindi ko nakuha. Yun po ay isang attempted theft lang. Mas mababa ang kaparusahan. Yes, mas mababa. Pero pag nakuha mo yung wallet, Opo, nakuha ko kahit yung hindi wallet. ka nakalabas sa supermarket o Yes. sa grocery, ay Deemed as consummated yun. consummated theft siya. I would even argue na kahit, kunwari ito, disclose, nakuha niya cellphone ko, nandyan lang, di pa nakakatakbo. Theft na yun. Theft na. Yes. Kasi kinuha niya without my consent at ako yung may-ari niya. So, Unlawful theft na yun. taking na kasi yun, sabi po ng ating Korte Suprema. Oo, importante talaga na nalalaman at naiintindihan natin ang batas. Kung halimbawa, nakakuha ka na ng 20 billion at naibili mo na at pagpatayo mo na ng bahay. Mas lalo na yun, Tito Boy. Pero yun talaga, because, I think, napaka-engaged ng sambayanan. Yes. At importante na nalalaman natin ang ating mga karapatan, hindi lamang bilang individual Filipinos, but collectively as a nation. We continue to learn. Maraming salamat. Importante na alam natin ang batas. Ika nga ni Ate Pia at Kuya Alan. Dahil alam natin ang ating mga karapatan. Ang tanong ng Pilipino ay sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Welcome to PBB sa CIA. Ito yung mga panukalang batas para sa bayan, Kuya Alan. At nakakatuwa dahil may mga inihain at ihahain kang mga panukalang batas sa Senado para sa sambayanan. At nais ko sanang umpisahan ang ating pag-uusap dito sa napakahalagang pag-usapan. Filipino identity, our identity in values. Please talk about it. Well, first and foremost, Kuya Boy, thank God for the opportunity to be a legislator. The mere fact na pinag-uusapan natin to is such an honor. And of course, thank you for this series of talks and interviews. So, etong isang pinaghugutan nitong talk about Filipino identity and values. Kasi Kuya Boy, just the word value, di ba? And anywhere you go in the world, grabe ang puri sa mga Pilipinos. So, hindi ko lang bakit, Kuya Boy, na pag nasa abroad tayo, the best of the best ng Pilipino. But that's who we are eh. Di ba? So yun po, so over the years, decades na nasa Kongreso ko, naisip ko na bakit hindi tayo magkaroon ng isang council kung saan ang pag-uusapan lang hindi yung business values, family values, values ng isang grupo, values ng religious group, pero ano yung common values natin lahat? Kasama siyempre dito yung religious leaders, but kasama din yung student leaders, kasama din yung mga statesmen and stateswomen ng ating bansa, business leaders, media leaders, etc. Dati nung bata kami, pera ba o prinsipyo? Ang sagot parati, prinsipyo. Ngayon, may humihirit na ng nakakain ba prinsipyo? Di ba? So from mild jokes to
To a mindset. To a mindset, to to heinous crimes. Yeah. So Kuya Boy, napasa namin noon na ibalik yung GMRC kasi kung titignan mo sa social media, nung bata kami, sabihin legal man yung sugal, masama yun. Eh ngayon, kung sino-sinong kilala ang ini-endorse yung online na sugal wala tayong pinaka-basic na common na values, moral standings, etiquette, etc. Pag sinabi natin mabait na bata yan, iba-iba definition natin. So, I believe, mas mapapastrengthen natin kung sino ang Pilipino, first sa sarili natin mata. Pangalawa, sa mata ng buong mundo. And then, tinuturo. Turo mo sa school, turo mo pag naging government employee yan. So, halimbawa, pumunta ka ng PhilHealth. Ay, hindi sa amin yan, sa DOH. Hindi ba pwedeng tawagan mo yung DOH? Lahat ng programa natin, mag-uugat yan sa values So, the last point, Kuya Boy, ayuda. From something very good nung pandemic to something very well abused ngayon na kaliwat kanan. Bakit? Hindi rooted yung programa sa ayuda sa values. Kaya nga yung title nung unang 10,000 na binigay natin per bahay, 5,000 na gives, was Bayanihan. Bayanihan 1 and 2. After that, palaki na yung ayuda, pero halos wala ng kontrol So yung iba, doble, triple, yung iba sinasabi kinakaltasan, yung iba ginagamit daw sa politika, yung iba sila din daw, buong pamilya kumukuha. Kasi nga, the program is not rooted in any core Filipino value. Diba? So you'll have different groups forming a value commission. Oh, it's discovering, it's finding out, and agreeing together what our common values are. So with the commission, and with the council, the Interfaith Council, sila ang magbubuo o dito sa panukalang batas na ito. And underline the word common. So for example, Kuya Boy, the some conservative groups and let's say the LGBT groups, maraming debate. And it's from bigger issues like same-sex marriage to something we all say we don't disagree, which is anti-discrimination. So why don't we start with what's common? What do you agree on? Di ba? Oh, we agree on respect. We agree on love. Ikaw pro-sugal. Ako anti-sugal. Do we agree on hard work? Yes. O lagay muna natin hard work. Doon muna. Tapos the debate will continue. Tama. But at least meron tayo doon. So pag nakita na one of our core values is equality, respect, meaning non-discrimination, o sige nga, tignan natin saan yung discrimination at saan yung gusto mo lang umangat sa iba. Oo. Mas ma-address natin ngayon. As meron tayong uumpisahan. Sa freedom of speech. Okay. Sasagutin kita ngayon. So, Kuya Boy, okay sa'yo na ang Netflix magpakita ng XXX. Debate na naman. Pero hindi ba pwedeng sa values muna tayo? So, Kuya Boy, it's a crazy world. It is. So, let's make it a little bit more sane. By agreeing, kasi, so, ngayon, pag sinabing, sino yung Pilipino? We will say things that make us real, but also, medyo binabaksak natin ang Pinoy. Yung values na masaya tayo pareho, and then eventually will lead us to identifying who we are as Filipino. So I'm saying this council and this commission, di ba, will give us a chance to talk, to quiet down, while we're finding a cure to cancer. So this isn't a cure to cancer, but this is setting the environment so that we can deal with the cancer that is eating away in our community. So I'm not saying this will immediately solve that. No? But I'm saying that long term, we will be giving our children and the next generation a better chance of talking, discussing. Yung sinasabi natin, wala na si ganito na dating mga haligi ng Senado, etc. Let's start producing them. Correct. You know what comes to mind right now? At naitanong ko na ito sa'yo. Kuya Alan, naniniwala ka ba that values, that the Filipino identity can be legislated? Yes and no. No? Meaning, Kuya Boy, you cannot legislate something and impose it on someone. So I cannot legislate kabaitan. I cannot legislate pagiging maginoo. But I can legislate, for example, having a values council and teaching that. And I think you start in the basics and fundamental. Ano ba muna fundamental?
Ano ba core values natin? Ang napaka-exciting dito sa konseptong ito ay yung seryosong pagsiyasat ng ating mga kaugalian, ng ating values, at kung paano ito magagamit para sa ating Filipino identity. And only with a strong identity as a country, as a people, can we really move forward. Iba ang Cebuano sa Ilonggo sa Waray, pero kaming mga Bisaya, ganito. Oh. Iba ang Ilocano sa ganito, or iba ang Kristiyano sa... Pero kaming mga Pilipino, ganito kami. I'd like to be able to address that because yung Interfaith Council at saka yung Commission will also address the reality na archipelago tayo. That's right. Archipelagic ang ating... We're actually a nations of different nations. Eh. Correct. That's why hindi totoo na we have many dialects, we have many languages, because we have many people. Eh. Correct. And it is recognizing this bill is cognizant of all these realities. So, the more that you know the identity, the more din na ma-communicate mo eh. Yun po ang unang panukala ni Kuya Alan na ang tawag po ay Filipino Identity in Values Act. Maraming salamat. Ang tawag ko namin dito sa portion na ito ay PBB, Panukalang Batas para sa Bayan. Attorney, meron po kasi kaming maliit na negosyo sa Bulacan. So, isa po siyang marketing agency and as an employer, meron kaming mangilan-ngilang empleyado. So, curious lang po ako kasi di ba si Kuya Alan, meron siyang Filipino Identity in Values Act. Paano po ba yun makakaapekto sa negosyo namin? Alam mo ba na ang panukalang batas na yan ni Kuya Alan ay para magkaroon ng isang National Moral Uprightness Program ang Pilipinas, no? So paano yan makakaapekto sa'yo? Minamandato ng batas na magkaroon ng isang Commission on Filipino Values na binubuo halimbawa ng mga schools, ng simbahan, ng ibang government agencies tulad ng CHED, DepEd, tsaka pribadong sektor kung saan ka nabibilang, no? So, sa parte ng mga employers tulad mo, so ini-encourage kayo na kung ano man mapag-uusapan or ma-rekomenda na shared values or common values na dapat ituro sa lahat ng Pilipino, sa mga estudyante or even mga manggagawa, yun yung ini-encourage kayo bilang mga employers na ipatupad din sa sarili-sarili nyong mga kumpanya, no? So essentially, ang purpose niya kasi is to cover everyone, no? Lahat ng sektor ng lipunan ay magkaroon ng malinaw na batayan ng asal ng kung paano kumilos, kung saan man siya sa school or sa trabaho, no? So, yun yung magiging pakinabang mo bilang employer sa batas na ito. Maganda po yung attorney, no? Kasi feeling ko, malaki yung may tutulong niya sa, let's say, sa amin, sa private sector, as client-facing yung nature ng business namin. So, if imbibed sa mga empleyado yung Filipino values, I think mas ma-appreciate siya ng mga nakakausap namin. Much more kapag yung global pa yung kausap mo, makikita talaga nila na iba kapag Pinoy yung nagtatrabaho. Tama, maganda yan sa negosyo. Attorney, bilang solo parents, gusto ko lang pong malaman, ano ang epekto nito sa mga existing subject ng mga anak ko? Alam mo ba na ang panukalang batas na ito ni Kuya Alan ay mas palalakasin at paiigtingin pa ang values education at pagmamahal sa bayan. At hindi ito magtatapos sa K-12. Ito ay tutuloy pa sa college and technical vocational courses. Maganda pala yan, attorney. Lalo pa yung mga bata ngayon. Yung impluwensya ng mga napapanood nila sa TV, iba yung epekto nun sa kanilang pamumuhay. Maganda dito kasi matututunan nilang mapahalagahan yung values ng pagiging Pilipino. Yeah, yun nga. Pero diba? Speaking of values, diba? Attorneys, paano naman po yung mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa? Paano po sila maaapektuhan nitong batas na ito? Alam mo ba, na isa tayo bilang mga Pilipino sa pinakamalaking diaspora sa mundo, no? So, more than 10 million yata tayong mga Pilipino sa ibang bansa. So, imagine, kung ang bawat Pilipino na nagtatrabaho, nag-aaral sa ibang bansa, ay may malinaw na pagkakakilanlan sa sarili, di ba? Bilang mga Pilipino. What is the advantage? So, syempre, kung kinikilala tayo ng ibang lahi, halimbawa, na masisipag, makabayan, marunong rumispeto sa matatanda, sa mga, at kung hindi nagdi-discriminate, yung mga ganyang klaseng value, mas madali tayong makikipagsalamuha sa iba, no? Sa kahit saan man tayo mapunta, mas madali tayong ma-employ, for example. So yung mga ganyang bagay, yung clear benefits, kapag
na-implement ng maayos ang batas na to. Yan nga po, di ba? So parang madadagdagan na yung adjectives na maihahalin tulad ng mga Pilipino na from being hospitable, resilient, na di ba kasi kilala rin po yung mga nurses natin sa ibang bansa na masisipag, di ba? Na magaganda ang work ethic. So parang maganda na rin nakakabuo tayo ng ganitong klaseng national identity, no? Para po sa ating mga manggagawang Pilipino. Alam mo ba na may pagkakaiba between riches and wealth? Alam nyo ba kung ano? Ang riches kasi is something tangible o nahahawakan natin. Tulad ng alahas, kotse, pera, bahay, yan. Samantalang wealth, ito yung sinasabi natin na totoong kayamanan. Kasi ito ay hindi nahahawakan, na ipinapamana sa atin tulad ng values, respect, yung mga nabanggit nyo, no? Kaya itong panukalang batas na ito ni Kuya Alan ay very important sa ating mga Pilipino kung maiisa batas ito. Kaya sa mga detalye, no, abangan nyo po ang one-on-one ni Tito Boy kay Kuya Alan sa YouTube channel ni Tito Boy na Boy Abunda Talk Channel and sa ating pong Facebook page na Cayetano in Action with Boy Abunda. 5, 4, 3, 2, action! I want to start with Dance on the Floor. It's dance, di ba? Yeah. What are you learning? With Stars on the Floor, napaka-challenging niya, Ninong Boy. Pinalaki ako ng sex bomb. Di ba? Get out talaga. Bata pa lang ako, sanay ako makipag-showdown sa mga kanto, nakikipag-split at kung ano-ano pa. But Stars on the Floor, iba siya kasi karamihan ng mga kasama doon ay professional dancers. So kaming mga celebrity stars, marunong naman kaming sumayaw but not as professional as them. Ang biggest takeaway ko sa Stars on the Floor is the discipline. Iba pala ang disiplina ng mga mananayaw. Are there commonalities in acting and in dancing? With dancing, it's also a way of storytelling through your movements. Very important ang facial expression sa storytelling ng sayaw. And especially with Stars on the Floor, iba't ibang genres every week. Punta tayo sa pageantry. Ayaw mo talaga subukan? Ito nga po, sabi ko, Ninong Boy, I will do it when I feel like I am ready. Being ready is not an emotion. It is a decision. So you would never know kung kailan ka ready unless or until you try it. Right. What are your considerations right now? I don't want to be pressured. Right. Ayokong manggaling sa ibang tao yung desisyon eh. Ayokong dahil nakukulitan na ako sa mga tao, that's why You're always gagawin ko asked siya. the question, yes, yes. because everywhere I go, yun ang tanong ng mga tao po talaga sa akin. Gusto ko siyang gawin kapag yung puso ko ay buo na and if gagawin ko po siya for the right reason. Okay. At hindi yun dapat driven by money, not driven by faith. It should be driven by the advocacy. What are you thinking? I want to help single parents and children. Which is your story? Which is my story. Which is and your mom's story? Yes, and it's quite relatable right now because hindi lang na natin nakikita kung gaano kalaki yung percentage or kung gaano kadami, pero malaki po yung impact niya sa mga tao. I feel like ako bilang isang tao na nanggaling sa broken family, mahirap pag yung foundation mo hindi buo eh. Gusto ko maipakita sa mga tao na there's no limitation to anything. Anything is possible in life. As long as you put your mind and your heart into it and yung intentions mo are clear and pure, bakit hindi? Bilang artista, bilang anak, but you dived into a lot of spaces na hindi mo alam. Yes. And that makes it exciting because even as an actor, I always say this, the most exciting part of our lives as hosts, as actors, is a lot of things that happen when we do what we do, hindi natin alam. Yes. Pag unexpected siya, mas masarap eh. Kasi, lalo na pag hindi mo alam ang mangyayari. You're treading on uncharted territory until you step into it. Yes. And that's where magic happens. Pero feeling ko din kasi, Ninong Boy, that's why I was brought into public speaking, yung hosting. Parang feeling ko, it's preparing me for something bigger. I think so. And binibigay ko lahat sa Panginoon, ang divine timing. Basta ako buo ang puso ko at alam kong maraming sumusuporta sa akin at maraming naghihintay na lang ng decision. Sabi nga ni Oprah Winfrey, but you have to listen to the whisper. Sometimes it starts with a whisper. Kaya dapat pag nagmamatsyag ka, when you meditate, when you self-examine, you really have to listen. To the subconscious. To that whisper.
Oo, ibubulong sa'yo yun eh. Let's move towards hosting. Sabi mo nga, palagay mo, napunta ka sa hosting dahil inihahanda ka. But how is your experience so far pagdating sa hosting? I love it. And especially po, Ninong Boy, yung time slot po ng TikTok Lock. At dahil Gina G kayo maki-happy time, Gina G na rin kaming ibigay lahat ng Agosto! Lumaki kasi ako ng only source of entertainment namin sa bahay ay television. Kapag kasama ko yung lola ko and lolo ko, lunchtime, nanonood talaga kami. So that was my life. At ang sarap sa pakiramdam na it's such a full circle moment to me na ako na yung nakakapag-inspire ng mga tao ngayon. And ang sarap kasi to bring happiness and joy and fun to other people, especially ngayon, napakaraming pinagdadaanan ng mga tao. Ano ang madali? Ano ang mahirap sa pag-host? Ang mahirap sometimes is to control yung mga gusto kong sabihin kasi ang daldal ko din, Ninong Boy. At syempre, kapag nasa TV tayo, merong mga limitations. Ang utak ko ay malikot mag-isip. I don't want you to think about limitations when you're there. Mapangahas ang advice na ito. Opo. Commit the mistakes. Okay. You know, when you think you've done something that violated a rule, apologize on the spot. Accountability agad. Accountability ka agad. Correct yourself in the moment if you can. Okay, Don't panic. Paano naman po, Ninong Boy, regarding sa time limit? You always have to be present. Halimbawa, you're in the middle of a thought. Yes. For example, madalas na natanong ako kung sasali ako sa beauty contest. Tapos, ang harap mo, ito yung hindi nakikita ng ating mga kababayan. Pinatatapos ka na. Yes. Nagkakagulo na sa harap mo. Tapusin mo na. If you wanna follow the direction, end it by saying, wala na tayong oras, pero gustong-gusto kong sagutin po ang mga tanong na ito. May mga pagkakataon pa, halimbawa, when you're hosting, how do you handle a situation when you mispronounce a word? Yes. In my study about, mispronounced words or grammatical lapses, etc., ikaw lang actually ang nakanotice nun. Nagkakagulo na ang buong buhay mo sa loob ng isipan mo, worrying about that one word when nobody even noticed. Exactly. The other way to solve it, again, is to be very present. Halimbawa, you're supposed to say, good evening, morning pala. Do it again and say it. Good morning. Yeah. Oh, it's good morning, ladies and gentlemen. Committing mistakes makes you a lot better. Yes. Kasi that's how you build, how to be the best. And ako din, I've gained so much wisdom and knowledge through my mistakes. Halimbawa, people say, boy, how do you stop somebody who overtalk? Tingnan mo kung paano huminga. Lalo na if you do a talk show one day, a conversation show, may hinga yun. Bug! Pasukan mo. Another way to do it is hold. Inaanak, I love your story. Because you have to interrupt the guest. have to. Because you don't have the time. But some people don't understand that. Yes. Parang, ba't mo naman kinakat? Nasa gitna pa yung guest mo eh. Opo. Because they don't realize that you have a whole crowd, mob, in front of you, screaming at you, commanding you to stop. Yes. And then, when people say, what was your best interview? I always say the next one. Not an original line of the great Barbara Walters, who did some of the best interviews of the world. Every time she was asked, ano ba ang pinakamagandang interview na nagawa mo? It's the next one. Kasi di ba, may laging, hindi ko na itanong. It's humbling, but you have to say, I was wrong there. Ay, hindi ko narinig yun. Totoo po. So, continue to learn. Remain a student. Thank you. From hosting, let's go to acting. Yeah. How long have you been acting now? 8-9 years with GMA. Okay. With Sparkle, but I started with commercials. Acting in a series, especially Encantadia Chronicles Sangre, yun ang challenge talaga because you're not a human being. Yung thinking of a royalty of a god, mahirap po siyang i-maintain. It's part of Filipino culture, ang Encantadia, at maraming nakasubaybay. The pressure was really there. In a difficult material like Sangre, Encantadia Chronicles, do you need a lot of conversations with directors, with writers, for you to get into how you're going to attack the character? Yes. Kasi kaming actors, kilala namin yung character kasi kami ang gumagawa ng characters namin sa loob. Ikaw as an actor, ikaw yung gagawa ng sarili mong flavor. Ikaw magdi-differentiate yan sa mga ibang characters that you've done before. Especially ako po, ang mga characters na nakuha ko, most of the time, kontrabida. Anong klaseng kontrabida to? It has to be different from ibang mga pinagdaanan ko or mga ibang projects ko. But with Encantadia, since it's a culture nga, a Filipino culture,
minsan yung understanding mo, mababaw siya eh. Oo. At kailangan mo to seek professional help. Yung mga acting coaches namin, directors namin, and writers namin, we make sure na before we do anything, mailalatag namin sa kanilang lahat. Ano ang pinakamagandang papuri na nakuha mo bilang aktor? In your 8, 10 years, how many years of acting? Yung pagiging raw and authentic ko. Because when I act, hubad eh. Kailangan kang maging hubad sa lahat ng aspeto ng kung sino ka. So when people say, dali naman mag-artista, you know, I always say hindi. At saka it's psycho-emotional. It is. You have to be able to be tough in the head. If you're not mentally well, it could affect you talaga. It can. Especially for certain characters na medyo dark, gray areas. Right. Kaya, kailangan mag-meditate. I don't know if it was Cherry Pie Picache. I did an interview with them many, many years ago. It came to a point na nakakapagod na humugot sa sarili mong karanasan. Yes! Kasi sinasaktan mo yung sarili mo eh. Yung sugat na meron ka, lalagyan mo siya ng lalagyan ng alcohol. At saka you visit that again. Masakit. Over and over and over, babalikan mo para lang makaiyak. And minsan, nauubos ka na din dun eh. Kumbaga, nagamit mo na nagamit ang situation ang tao na to. Paano na yung mga next? Let's say for Encantada Chronicles Sangre for Flamara. At first, sanay kasi ako na through my personal experiences yung ginagamit ko. But for Flamara, iba siya kasi hindi nga ako tao eh. Hindi ko pwedeng kuhanin si Faith. Because she's a different embodiment of creation, di ba? So, I think yung costume, Ninong Boy, ang galing. Sobrang galing talaga. Because there was a time na medyo nag-Stars on the Floor na ako. Tapos, magte-taping ulit kami for Encantada. And I was a little bit worried. I was like, oh my God, okay, ang ginagawa ko ngayon, puro sayaw ako ng sayaw ng sayaw. Paano ko babalik sa character ko? Paano ko huhugot ng galing kay Flamara? Pero alam mo, Ninong Boy, nung suot ko na yung costume ko at nakita ko yung embodiment of the fire, being fearless, pumasok na siya naturally. Ang galing ng magic na yon. You're always asked if you're single. You don't get tired answering? I'm getting tired of becoming single. Yun ang totoo. Pero it's deliberate, no? It is. I deliberate. feel so powerful. Totoo lang naman po yun. Because sabi ko nga, there is so much power in independence. I was able to see life in a different perspective dahil when I get into a relationship, I have to be able to give the other person, my partner, what they deserve. Ngayon po, I'm so busy. I cannot commit to replying. Hindi deserve yun ng magiging partner. Palagi akong pagod. Magde-date tayo, pagod ako. You don't deserve that. Di ba nga sabi kasi nila, Ninong, love is easy, love is kind. So kapag hindi pa easy and kind, edi wag muna. Bakit maghihirap tayong dalawa? You would feel it. I use my imaginary mirror. It's in front of you. And you see yourself. What is that line? What is that message you want to tell yourself? I'm so proud of you. And I want to end there. I want to continue for Faith to be proud of her and continue that journey. Salamat. Thank you. Abisal Esh, Anino. Thank you so much. Thank you very much. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank JC Organic Barley. Live healthy. Choose good life. 7. Located at B6 Bonifacio High Street, Taguig. And Seymada from La Luna Cafe. Mga esterong puno ng basura, mga kanal na barado o mga lugar na marurumi. Yan ang target na ayusin at linisin ng isang grupo ng magkakapatid mula sa Bulacan. Nagmula lang sa simpleng Linis Challenge sa kanilang tahanan, ngayon ilang mga barangay at lugar na sa Bulacan ang kanilang nalinis at muling nabigyan ng pagkakataong magamit muli. Wala mang malalaking makinaryang panglinis. Baon naman nila ang buong pusong makatulong sa kapwa at ang mga katagang iniwan sa kanila ng kanilang ama. Sila ang mga tinaguriang Estero Rangers, ang mga masisipag na anak ng kalikasan. Ating kilalanin at pasalamatan ang Cuatro Santos Brothers. Hello. Hello po, ma'am. I'm so excited to meet you. Kami din po. Thank you naman na pinagbigyan nyo kami na dumating kayo dito. Siguro kung pipiliin ko na top 3 na mga hinahangaan ko, yung mga katulad nyo na gagawa ng isang bagay na sa tingin ng ibang tao, mabaho, madumi, lahat na, yun na yun. Yung ginawa nyong pagpupulot ng basura dun sa mga estero.
kinikilabutan ako dun sa napapanood kong video na nung mga ginawa nyo. Thank you, Lord, sa mga katulad nyong magkakapatid. The Cuatro Santos Brothers. Thank you. Thank you po. Sino ba sa mga magkakapatid ang talagang yung may isa ba sa inyo nagsabing talagang siyang unang nag-idea or lahat kayo sabay-sabay niyong napag-isipan? How did it all begin? Nagsimula po kasi sa ma'am sa bahay po namin na Linis challenge po. Ayun, naglinis challenge po kami yun eh. Tapos gumawa po kami. Pero within the family or Kaming apat lang po muna. Sa bahay po namin yan. sa bahay? Ano, kwarto-kwarto? O ganun po. ikaw dyan? Apo, kusina, bahay, ganun. Tapos gumawa po kami ng dice noon. Tapos nakasulat po yung mga pangalan namin magkakapatid, 4 po yun. Tapos kung sino tumapat, siya po yung gagawa ng gawaing bahay na to. So, kunyari, luto, linis, Opo, ganun laba, po. ganon. Tapos Napag-tripan po namin ganun lang. Tapos in-upload po namin sa Facebook, hindi okay lang po. May mga nanood po. Tapos yung lola po namin is nagpatulong pong linisin yung likod bahay niya. Kasi po yung likod po ng bahay ng lola ko po is likod yung sapa. Okay. Tapos punong-puno po yun ng mga kangkong, basura, ganun po. Tapos Okay na sana kung kangkong lang eh, no? Pero Opo, kangkong tsaka madali-dali. basura. Kasi yun po yung unang... Halo-halo na po yan. Unang video namin na nalinis, tapos in-upload po namin. Tapos nagulat na lang po Yung kami. before and after, yun. Yes po. Ilang oras, araw kayo inabot niyang maglinis? Iba-ibang po, depende po sa Kung kailan lang may time? Or Opo, isang... ganun. Pero yun ba na-challenge? Like isa sa inyo? Hindi yun, lahat sama-sama kayong nag-ano nun? Sama-sama po kami nun. Sa lola nyo? Apo. Alam mo, minsan pag may ginawa kang kayo-kayo lang, wala naman kayong intensyon na palakihin yun, when people appreciate what you do, nakakagana din, di ba? Opo. O, so yan ha. So, first takeaway ko yan ha. Pag may gumawa ng magandang bagay sa kapaligiran natin, whether classmate nyo, kapatid nyo, normally nga, sa family, bihira pa tayo mag-compliment kapwa-kapamilya na natin. Let's compliment them. Kasi tingnan nyo, dahil lang sa views, dahil lang sa comments, ginanahan. O anong kasunod nun? Anong kasunod nun? Kasi yung po, nagtuloy-tuloy na po yung ginagawa namin na paglilinis po. Tapos kada po may mga spot po kayong makikita. May group chat po kami noon. Schedule na lang po namin. Ngayon po, may volunteer na sumasama. Meron na rin. Wow. Katutuwa po kasi sa amin. Kakatuwa talaga. It just goes to show, alam mo, isa sa idol ko at papalabasin, I wanna be sure na makita niyo to, si Attorney Tony Oposa, isang environmentalist, isang lawyer. Yung nag-hearing kami sa Sustainable Development Goals sa Senate just the other day. And we've been working together for parang 10 or 15 years na. Tapos naalala pa nga niya na nung bagong mayor pa lang si Mayor Lani Cayetano, pinakita niya na yung simpleng bagay na pwedeng gawin na iwas baha. At yun eh, susundan mo lang yung natural na terrain ng isang barangay. Tapos doon eh, magbutas ka doon. Kasi kung kumbaga titingnan mo yung nung hipa tayo naging urbanized. Di ba yung mga streams, tutuloy din yan sa river eh, di ba? So ito, gagawa ka ng man-made catchment. Tapos pag hinukay mo yon, doon tutuloy yung tubig. Ngayon, pag hinarangan mo yon, nagawa niya ng bahay dyan o ano, patay. Kasi saan pupunta yung tubig? Wala na, yun na yung baha. But the point is, just like you, kahit sino pwedeng gumawa nun. Hukay lang yun, butas lang yun para doon pumunta yung tubig. Yung sa inyo din, it starts with isang kalat, dalawang kalat, yung kalat na ng buong bahay, kalat na ng buong lipunan. Tanong, ano yung pinakamadalas na nakikita niyong klase ng basura? Plastic bottle po sa Bottle. yung mga cups, yung mga pang milk tea, yan po madalas talaga. Yung mga pinang-anuhan. Mga cup din po, mga cup. O, kita nyo. Kaya alam mo, ang gusto kong ma-promote, bring your own cup. Kaya kami sa Senate, yun ang inaano ko na bring your own tumbler, bring your own cup, di ba? Kasi kung ayan na ha, ito namang mismong Cuatro Santos na naglilinis ng mga estero, nagsasabing ang pinakamadalas na nakikita nila is mga plastic, mga cup. So bring your own cup. So anong message nyo? Message nyo sa mga nanonood? Ang masasabi lang po namin sa mga followers po namin, sa mga kababayan natin na kung hindi mo kayang maging parte ng solusyon, huwag ka naman sana maging parte ng polusyon. Ayun lang po. Oh, ang ganda naman yun! I love it! O,
yung mga makeup dyan, tago nyo na yung cup na yan. Thank you so much. Please continue to be an inspiration. I will pray for your health, your well-being, your happiness dahil ang daming pinaligaya nyo, di lang lola nyo, dun sa naging bagong hobby nyo. God bless you. Thank you rin po. Thank you, ma'am. Ito ang aming munting tulong sa kung anumang maitutulong nito sa project nyo. Maraming Kahit salamat. pangkain, pang sa volunteers. Thank you so much, everybody. Please stay inspired. Thank you po. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Napakaraming tao po dito sa studio. Lahat nag-aabang dahil walang umuwi na walang regalo mula sa ating palabas. Meron tayong mga t-shirt mula sa CIA, mula kay Kuya Alan Ate Pia. Meron tayong ensaymada mula sa La Luna. Meron tayong mga regalo mula sa JC. At higit sa lahat, nagbibigay kami ng pagmamahal. O, di ba? Alan Pia Pick, ang ating game ngayong gabi. Ang mga papalaring manalo ay mag-uwi ng 5,000 pesos. Ang hindi naman papalarin ay mag-uwi ng 3,000 pesos. Ang ating mga players ay mga dating OFW. Magandang gabi. Welcome to the program. MB Lynn, Christina, Zainab, Gemma. Si Gemma ay nagtrabaho saan? Saudi Arabia. Alcobar, Saudi po. Alcobar. Saudi Arabia din. Si Zainab. Taiwan po. Taiwan. Wala pa. Si Emeline. Lebanon. Si Rachel. Oo. KL, Malaysia. Kayo'y handa na ba? Yes po. Si Gemma ang unang maglalaro. 3,000 pesos. Maraming salamat, Gemma. Si Zainab naman. 5,000 pesos. Subok naman tayo, Christina. Ikaw naman. Go! 5,000 pesos. Si Emily naman. 3,000 pesos. Ito naman sa Rachel. 3,000 pesos. At meron tayong mga regalo para sa kanila. Ito na naman yung part ng ating programa kung saan tayo'y nagpapaalam na. Yes, paalam. Pansamantala lamang. We get to summarize the hour of fun and learnings that we had. Conversations, Diba? di ba? I did that interview with Faith De Silva. Si Faith De Silva po, isa sa mga, one of the most exciting talents of GMA7. Ang takeaway ko doon sa aming pag-uusap, you can be a daughter, you can be a mother, you can be a teacher, you are many. And I wish her the best, really. Ang very interesting guest din natin is yung sa ating salamat portion. Yung Tama. magkakapatid, di ba? Yung basura naman ang kanilang nakita. Yeah. I love it when people are so humble na wala silang iniisip. Imagine yung karirin mo na, well, hindi nga karir, pero yung wala silang kikitain doon. They're just doing it for the love of the country. Para gumanda yung lugar, para matanggal yung baho ng isang lugar. At saka ang maganda, they're starting where it matters. Doon sa kanilang lugar. Exactly. Di ba? Exactly. I was so touched when when I heard the story. At sana'y yan yung ating mamana sa ating kapwa na attitude. That we are our Mother Earth's keeper. I can't believe na there are many Filipinos and around the world, other countries din na you have to live in that kind of environment. So parang, honestly parang ginanahan ako na mag-volunteer na tulong din ako sa ganyan kasi
Lit na bagay eh. Malit lang naman na bagay, pero world of a difference. Imagine you live among the basura, then you wake up, uy, wala na, may magandang puso na naglinis. Tama. Hi, maraming salamat sa Cuatro Santos. Ika nga. Sa susunod natin pagkita, gusto ko okay kayong lahat. Kaya papaalala ko sa inyo yung laging sinasabi ng aming ama, the late kompanyero, Senator Rene Cayetano, huwag magpaapi, alamin ang batas. Ako, binabalikan ko lagi yung proyekto namin, yung programa namin ngayon sa GMA7, yung Bihuan Tama. Kasi araw-araw, marami tayong nakikita na pinagpipilian. Huwag natin kalilimutan that we have the power to choose what is right. It's not always easy. It's not always easy, but we can do it. I like that. Piliin natin ang tama. Bihuan Tama. Kaya tamang-tama, dahil dito sa Cayetano in Action, matagal na nating sinasabi na doon lang tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong pawala. See you again next week. At pagpatuloy natin ang ating kwentuhan, kasiyahan, ang ating mga games. Dito lamang sa... Tayo sa tama.